Sino ba si Trina Candasa? Siya po ay ex-partner ni Carlo Aquino. I'm sure aware ka naman sa interview ni Carlo. Anong gusto mo dong linawin sa mga sinabi ni Carlo? Napikon ka? I feel offended. That time, cleared naman si Carlo as in, ikaw lang ang focus. To be honest, tuloy na lang. Kung gusto kong mabuong pamilya, kailangan ko ituloy lang. Mahal mo pa rin si Carlo? Gusto ko maging honest, Mama Ogs. Pero once na may mali kaming magawa, masamang ina na kami. First time naming magkita kasi nung una, nag-try lang naman ako na i-DM siya sa kanyang IG. Ba sumagot. Tapos, sabi niya sa akin, sige po, magpapa-interview ako sa inyo. Kaya naman, eto na siya ngayon. Kapiling na natin ang kontrobersyal. Ang kontrobersyal at syempre, isang vlogger, isa ring influencer, isang ina, Miss Trina Candasa. Trina, hello! Uy, thank you sa pagtitiwala mo sa akin. First interview. Ang dami bang nagko-contact sa'yo or humihingi ng panig mo tungkol sa mga issue naglalabasan? May mga humihingi ng statement sa akin, Mama Ogs. Pero yun nga, sa'yo lang ako magpapa-interview. Oo, salamat ha, salamat. Thank you din, Mama Ogs. Ayan, syempre ba hindi kilala si Trina Candasa? Sino ba si Trina Candasa? Siya po ay ex-partner ni Carlo Aquino. Siyempre, kaya siya naririto para linawin ang ilang issues na kumakalat na yung iba, binabash siya or pareho rin silang binabash ni Carlo. Pero alin sa mga issues sa'yo na binabash ka na, parang feeling mo, teka, hindi na yata ito totoo, hindi na yata ito tama. Kailangan ko na magsalita. At kung may sasabihin ka, ano yun? Siguro, Mama Ogs, yung headline ngayon ng lahat ng mga ano ngayon, na di ko daw pinapahiram si Mithi at siya ang bumubuhay sa aming dalawa. Ano totoo doon? That's not true, Mama Ogs. Kasi I also pay half of our expenses. So, para sa akin, dalawa kaming nagpo-provide. And pwede naman niyang sabihin na nagsusustento siya kay Mithi kasi totoo yun. Pero para sabihin niya sa akin na binubuhay din niya ako. Parang dalawa raw kayo na binubuhay? Dalawa kami. Nakaka-offend sa part ko yun, Mama Ogs, kasi nagtatrabaho din ako. Naghahanap ako ng ways ng income para ma-provide yung kulang dun sa binibigay na sustento. And for me, Mama Ogs, ito general to, napansin ko lang kapag ang lalaki nagbigay ng sustento for a month, mabuting tatay na sila. Pero kapag sa mga single moms, nagtatrabaho kami, inaalagaan namin yung anak namin, kapag may sakit yung bata kami. Pero once na may mali kaming magawa, masamang ina na kami. Alam mo yun na parang kay Carlo kasi, yung sustento niya, he can earn it in a day. Pero ako yung pinoprovide ko na half. Ilang trabaho yung katapat para ma-provide ko yung 1 month. Yun lang yung ano. Yun lang yung parang, bakit ganon? Oo, Mama Ogs. Kaya parang sabi ko, convenient pala maging lalaki. Yun ang na-realize. Pero pagdating naman sa pagsusustento, ay talaga namang hindi nakakalimot si Carlo o minsan pumapalya. Yeah, nagbibigay siya ng sustento. Minsan pinupuntahan naman niya si Mithi or pinapasumpo niya. And nagagampanan naman niya, pero he will only give the bare minimum. He will not extend efforts. Ilang beses nakita ni Carlo ang kanyang anak? Hindi ko mabilang, Mama Ogs, kasi before, sinusubukan namin mag-adjust ni Mithi. Breastfeeding sa akin si Mithi noon exclusively. And hinahiram niya ng 3-4 days. Pumapayag ako, Mama Ogs, kahit alam ko hahanapin ako ng bata sa gabi. Then, binawasan ko kasi nga nakakaawa naman. Kasi bakit bata yung kailangan mag-adjust? Until yung ngayon, nagbigay na ako ng terms ko and rules ko kapag kinukuha sa akin si Mithi. Ano yung rules mo ngayon? Ang sa akin lang, Mama Ogs, kapag kukunin si Mithi, gusto ko si Mithi lang sana. Mamili siya kung kanino niya spend yung time niya, sa daughter niya, or sa new girl niya, or sa friends niya. Kasi I think Mithi doesn't deserve na may kahati sa time since minsan na lang naman niya makasama yung daddy niya.
So yun ang gusto mo, na Yes. pag kukunin mo si Mithi, kayo lang dapat ni Mithi. Oo, Or yung yung pamilya parents niya. niya, yung mga kapatid niya. Tsaka parang respect na lang din siguro sa akin, Mama Ogs, na wag mo nang ipakilala si Mickey sa mga parang panibagong partner. Kasi ayoko rin i-instill sa utak ng anak ko, sa values niya, na okay lang magpapalit-palit ng partner. Kaya para sa akin, kung if ever man dumating yung panahon na may papakasalan na siya, siguro yun, kailangan na namin magkita-kita, hahayaan ko na silang mag-bonding kasi yun na yung yung pangalawang nanay ni Mickey. I'm sure aware ka naman sa interview ni Carlo. At this point, sana lang mahirap si Mickey. Yun lang. Anong gusto mo dong linawin sa mga sinabi ni Carlo itong huling interview niya? Siguro ang gusto ko na lang sabihin is, kung gusto niya makipag-usap sa akin privately and i-address yung mga issues namin sa co-parenting, I am open. At least open ka to. At hindi mo naman pinagdadamot ang anak mo. Hindi ko pinagdadamot. It's just that hindi siya pumupunta. Kasi kung babasahin natin yung interview ni Carlo, lumalabas doon na nag-e-effort siya. At lumalabas din doon na parang hinihigpitan mo. Kasi Mama Ogs, hindi naman siya nag-ask kung pwede ba siyang dumalo sa kondo. Parang naalala ko pa nga dati may time na sinasabihan ko siya na wala ako sa kondo, pwede puntahan mo si Mithi. Oo, pinupunta naman niya. Dati kasi nakakapunta siya sa kondo, Mama Ogs. Pupunta siya pag gusto niya mag-visit. Ngayon, Ngayon, hindi na. Pwede naman siya pumunta sa kondo. Yung grandparents ni Mithi, kung gusto nila pumunta sa kondo, pumunta sila. Pero kausapin nila ako. Kasi ako yung nanay. so si Mithi ngayon, nagbago ba yung anak mo nung hindi niya na nakikitang magkasama yung parents niya? May mga times na nagda-daddy-daddy siya, hinahanap niya. Tapos minsan alam mo yung nakakalabit ng puso pag may nakikita siyang lalaki, tinatawag niyang daddy. Dahil hindi niya nakikita Pero dati. super baby pa siya. Naalala ko na parang nag-check-in kami sa hotel, nagbakasyon lang kami. Tapos may nakita siyang bata, tsaka lalaki. Tinawag niyang daddy. So nung narinig mong tinawag yung daddy yun, ano naramdaman mo that time? Siyempre may kirot. Siyempre parang hindi buo yung family ng anak ko. So, kayo ni Carlo ay nagkakilala sa... Nagkakilala kami, Mama Og, sa event sa trabaho ko noon. Then napadaan siya. Tapos yun, doon na nag-start. So, that time, cleared naman si Carlo as in, ikaw lang ang focus niya na ligawan. Yes, I know he's single and ang alam ko ako lang yung nililigawan that time. Akin naman kasi, Mama Oz, wala namang problema kung i-public ka or hindi. As long as alam ng friends mo, family mo, ng workmates mo, ayun lang naman yung importante sa akin. Kasi hindi naman din ako artista, Mama Oz, na kailangan i-ano. So, nung sinagot mo na siya, doon na kayo nag-decide to live in one roof? Yes, Mama Oz. Medyo mabilis yung pangyayari. Oo, mabilis. Oo, so that was 2019. 2019. So, nung nag-live-in kayo, so, kumusta kayo nun? May mga nagiging problema, Mama Oz, pero okay naman kami nun. Masaya kami, in love naman kami. Sa pagkakaalam ko, in love naman kami. Pero mas iba pala siya pag nagkaroon na kayo ng anak. Mas kikilalanin niyo kayo isa't isa. Nung nasa bahay naman kami, sobrang hands-on yung Mama Oz. Talaga? Talagang pinabalitan niya ng diaper si Mithi, pinapaliguan niya, nilalaro niya, tinitimplahan din niya ng gatas. Pero mostly kasi nasa lock-in taping siya. Kasi di ba lock-in taping nun kasi na pandemic. So nawawala siya ng mga almost a month. Tapos babalik siya sa amin ng 1 month din. Tapos alis na naman. And during those days, bilang babae, kasi sabi nila malakas daw pag kinutuban ng babae. Ano bang tawag na intuition? Meron ka bang kutob that time na parang may nabago? Parang hindi naman to ganito dati. Of course, Mama Oz. And you tell him? Of course. Kasi gusto kong mag-work eh. So kailangan ko i-address yung issue namin. Gusto kong i-work out yung relationship. Kaya pag may problema, ganun si Trina, sinasabi mo, ano sinasagot sa'yo? To be honest, hindi na-resolve yung mga issues. O ano lang, nakalimutan na lang or... Tuloy na lang. Kung gusto kong mabubuong pamilya, kailangan ko ituloy lang. Basta makita kami ni Mithi na magkasama kami. I tried naman na magstay ng ganun. Pero syempre, hindi mo rin masasabi yung emosyon mo. Syempre, pag mararamdaman mo at mararamdaman mo talaga kung may pain. So, I tried naman, pero hindi ko na kaya. So ano kayo nung pag nag-aaway kayo? Walang hibuan, nagsasagutan, nagsisigawan? Parang lahat na ata.
syempre sa ilang away po, Mama Ogs. Okay lang yun. Siguro kahit nung pagkapanganak ko pa lang kay Mithi, nag-start na. Siyempre, itatanong nila, anong cause? Bakit naghiwalay? Bakit hindi nagtagal ang relasyon? It's a very easy question, Mama Ogs, pero knowing na pwedeng mapanood to ni Mithi, I'd rather not to answer the question na lang directly. Yung cause ng breakup. Okay. But I think everybody knows it. Kanina sinabi mo na kahit hindi ako nanay, tinamaan ako to. Kung sinabi mo na ang lalaki, magbigay lang para sa isang buwan, mabuti na silang ama. Ang nanay, In general naman. oo, in general talaga yun. Pero, di ba, bakit ganun si Trina? Kasi sabi ko nga kanina, Mama Ogs, yung inaambag ko, kailangan ko ng ilang trabaho pa para mabuo yun. Pero kay Carlo, kaya na niyang kitain yun in a few hours dun sa buong buwan na sustento. Eh parang sa akin, ang ano lang sa pakiramdam na ako yung nag-aalaga, ako yung nandyan, ako yung napupuyat, ako yung nag-handle ng tantrums, nagdidisiplina sa anak ko, yet kailangan ko rin mag-provide. Napikon ka? I feel offended. Kasi I work hard din to provide. So, nitong nakaraang holidays, hindi nakapiling ni Carlo si Mithi. Hindi mo siya inalaw? Wala akong sinabi na kahit ano nung holidays. Pero he knows kung nasaan kami, Mama Ogs. And he knows na very welcome siya dun sa bahay na kung saan kami na Christmas. You invited him to come over? I didn't invite him. Pero yung partner ng sister ko, in-invite siya dun sa bahay. So for me, it's his choice. Kung gusto niya ba talaga makasama yung anak niya, pwede siyang pumunta dun para makasama niya si Mithi. Pero he chose na magstay dun sa bahay nila and spend his Christmas with this new girlfriend or girl and with his family, which is okay lang naman kung yun ang gusto niya. But the problem is, he posted it na hindi ko pinapahiram. And also, addition, Mama Ogs, sinend ko rin sa kanya yung schedule ng school ng anak ko kahit hindi niya hinihingi. So, pwede niyang puntahan yung anak niya sa school anytime. And nakapunta na rin naman siya sa school ng anak ko. Binilin ko rin sa teacher. So, paano mo pinatatakbo ang buhay mo ngayon? Ngayong kayo na lang ng anak. Nakafocus lang ako sa amin. Kasi parang hindi ko rin naman kaya magpapasok ng ibang tao pa sa buhay namin. And ayun, nagpo-focus na lang ako sa bago kong business, yung perfumes, yung Ino perfumes, then yung si Mithi, yung pag-asikaso sa kanya na katulad kanina, hinatid sundo ko sa school, ganun, tas sa bahay, tas mamamasyal kami. Ngayon, mas masipag ka kumpara nung wala ka pang anak. Actually, mas iba yung drive ko ngayon. Talagang naghahanap ako ng ways na magkaroon ng iba't ibang income. And thankful din naman ako dun binigyan ako ni Mithi ng ganong drive na magpursige pa lalo. At itong business mo, bago pa lang. Bago pa lang. Bago pa lang. So, kailan ito nabuo? Recently lang. Actually, kasi yung perfume na yun, endorser ako ng brand. Sobrang bait din ng may-ari. Tapos, gusto rin niya akong tulungan. Kaya, nag-usap kami. Naggumawa rin ako ng sarili kong business. Sila yung nag-ano sa akin ng opportunity na magkaroon ng business ng perfumes. Since pabango yung iyong negosyo, kaya meron kang post sa iyong IG na pabango muna tayo para bumango naman ihip ng hangin. Kaliwaan pag-iwan ng pamilya eh. Ano ibig sabihin? Kasi di ba, Mama Ogs, ang daming mga issue ngayon ng infidelity, mga pamilya, ang dami ng nag-broken family. Kaya napapost lang din ako ng ganun kasi siguro nakaka-connect din kasi ako. Nakaka-connect ka pero wala ka naman pinariringgan. O Wala yun lang naman yung sa pinariringgan, pero kasi timely relevant kasi siya. meron ka pang post na you will really know your worth to your partner So, if tagal na yan. ano magiging actions niya pag wala ka na sa kanya. Ganun naman talaga, Mama Ogs, makikita mo kung mukha bang gusto kayong ibalik, mukha bang nalungkot sa pagkawala niya o hindi after niyong umalis. Eto pa, kung may pinupuntahan na agad na babae, huwag na kayong umasa magbabago pa yung jowa niyo ng sakit sa ulo. Hindi na yan magbabago. Ano lang, in general lang naman, para nagbibigay lang ng lesson sa mga tao. Dahil galing ka doon. Baka mapanood ni Mitito. Ayoko nang puntahan yan. Okay, so we lost someone whom I thought will be the man who will always keep us safe. Someone who will protect us. But little did I know, he will be the one who is very excited to remove us from his life. Ba't hindi to? Kasi, ayun yung totoo, Mama Ogs. And
Gaya nga nung sinabi ko dun sa post, para i-remind ko yung sarili ko dun sa pinagdaanan kong yan. Forgive but not forget. So, sa isang araw, hindi pwedeng hindi naiyak. Before, parang ginawa kong hapunan, almusal ng halian yung iyak ko, Mama Ogs, nung una. Oo, nung una na hindi ka pasanay na wala si Carl. Did you beg? No, Mama Ogs. Kasi ako kapag ayaw sa akin ng tao, tatanggapin ko lang. Pero hindi ko ipipilit yung sarili ko. But did you try to explain to win him back? Baka pwede pa natin ito maayos. Nung Valentine's kasi, Mama Ogs, na wala na kami, nagpadala siya ng bouquet sa amin. Tatlo sa pagkakaalam ko, kay Mithi, sa mom niya, and sa akin. Noong 2022, ay pinadalan ka ng flowers ni Carlo. Tinanong ko siya, Mama Ogs, kasi sa akin, kasi yung pinakamalaking bouquet, iniisip ko kasi kung ano ba, binigyan lang ba niya ako dahil nanay ako ng anak niya, or dahil special ba ako, or what. So, tinanong ko siya that time, sabi ko, bakit mo ako binigyan ng bulaklak? Ang sabi niya, gusto daw niya kasi bigyan yung mga mahal niya sa buhay. So, tinanong ko siya, sabi ko, mahal mo pa ba ako? Ayaw mo na ba kami ibalik? Oh, anong sagot? Walang sagot? Sin lang? So, hindi pa sagot yun sa'yo? O sagot na yun sa'yo? Sagot na yun, Mama Ogs. So, at least hindi ka nagkulang na nag-try ka pa din. I think doon nag-try ako kasi kahit hindi siya humihingi ng update from us, ina-update ko siya sa milestones ni Mithi, or kung kunwari nag-vacation kami sa ganito, sa Pampanga, sa ganito, sa ganyan. Parang sa tingin ko, effort ko na rin yun sa side ko na nag-try ako. Sabi, you hurt that woman. You drained everything out of that woman. You lied to her and continued to hurt her and made her question her worth. Eto, Mama Ogs, parang gusto ko lang din maging general, and sa mga napapansin ko lang din kasi na parang marami na rin guys na sinasabihan na toxic yung partner nila, knowing that alam naman natin na may pinanggagalingan kung bakit nagagalit o may pinagmumulan yung away talaga at bakit nagiging toxic yung tao sa iyo. So parang sa akin, kung may kasalanan man yung guy, sana wag nilang laruin yung mga babae na parang ang toxic lang dahil wala lang. No, it's not like that. Meron pinanggagalingan yan. Sabi nila, it takes two to tango. So, hindi pwedeng isa lang may kasalanan. Dalawa. Sila pareho may kasalanan. Ikaw, anong pwede mong aminin na kasalanan? Kung bakit napunta sa wala ito? I can admit that ang toxic ko that time, but I tried to be positive para sa anak namin. When you say ang toxic mo, what kind of toxicity? Kasi Mama Ogs, ang hirap maging positive and happy kapag may pain eh. Kahit anong baon mo, mararamdaman at mararamdaman mo siya. And ang nasa isip ko that time is kung nasa sa akin na lang to, kung gusto kong ituloy itong pagkabuo ng pamilya namin o hindi. Depende siya kung kaya kong tanggapin na lang na ganun na talaga yung sitwasyon namin, or aalis ako. And I tried na tanggapin na lang na ganun, na baka hindi ako enough, kaya ganun, kasi hindi naman ako perfect, kaso hindi ko kaya eh. Kaya nag-decide ako na umalis. And sobrang payat na ng Mama Ogs. Akala ko may sakit na ako. Nagpa-check up na ako lahat-lahat. Kasi akala ko may na, grabe yung pagbaba ng weight ko noon, and akala na rin nung OB dahil sa breastfeeding. Kahit nag-stop ako, actually, gusto ko lang sabihin sa lahat na yung mga nagsasabi sa akin na magkakain ako that time, bakit ako nag-workout pa, ang payat-payat ko na. Hindi ko naman ginusto na maging ganun yung katawan ko. Siyempre kahit ako din, ayoko maging mukhang ganun. Kaso, wala ayun yung response ng body ko sa iniisip ko. Tapos, naging okay na ako, doon ako nag-start na mag-gain ulit ng weight. Ito ngayon nag-uusap tayo, bahagi ba ito ng pag-move on? Actually, Mama Ogs, sinimulan ko na noon nung pagkaalis namin. Kasi doon ko na tinanggap na wala na talaga, hindi talaga mag-work. Kailangan ko nang umalis. Kailangan na namin umalis. So, kayong umalis na mag-ina? Because I don't have a choice. Kung kaya ko endure yung pain, siguro pwede kami magstay. Ano nga palang sabi ng mom and dad sa sitwasyon? Siyempre, hindi sila natuwa. Kasi nga, akala nila yun na. Tsaka naawa sila kay Mithi.
And nakita din nung mom ko na nung bagong lipat ako sa condo na nag-aalala ko. Nakita ka nila sa condo. Nagpasundo ka. Natulog kasi ako sa condo, Mama Ogs. December 31 last year. So ito yung panahon ng pagsalubong sa 2022. Nag-iisa ka. Mama Ogs. Ang daman ng condo namin nun. Isang kutsyon. Doon ini-spend yung New Year ko. Na hindi ka feeling ang parents mo. Hindi ka piling yung anak ko. Ba't hindi mo kapiling? Nandun pa siya sa house ni Carlo nun. Kaya dun sa post ko, Mama Ogs, diba, parang may photo dun ng food kasi ayun yung handa ko nung New Year ko. Then, kinabukasan, tinuntahan ako nung lahat ng family ko, ng mom ko. Tapos nagulat sila sa situation kasi nga, isang kutsyon lang yun nandun sa condo. Ba't isang kutsyon lang? Kasi nga hindi pa kami tapos maglipat. Nung pagsalubong ng 2022, hiwalay na kayo. Wala na, Mama Ogs. 2021 to 2022 na sa lupong. So, nung December 2021, binigyan ko siya ng options na kapag binigay niya sa amin yung treatment na dapat lang na ma-receive namin na treatment na tama lang, Limithi. mag-stay kami, especially sa relationship namin bilang mag-partner. Pero kung hindi, aalis na lang kami. Kaya you decided to leave kasi hindi na ibigay yung treatment na para sa inyong mag-ina. Which is bare minimum ng pagiging partner. So, technically, naghiwalay kayo ni Carlo ng December 2021. Oh, yes. So, naitago niyo pa yun for how many months? Pinaitin muna namin na wag mo na ilabas. Kasi siguro nagkaantay din kami kung sino yung unang Maglalabas. So, sa panahon ngayon na maligaya si Carlo, maligaya ka rin ba para sa kanya? Wala naman ako dun, Mama Ogs, kung masaya siya or hindi. Eh, di good for him kung masaya siya. Ang sa akin lang is yung kay Mithi lang. Yun lang. Na ang role mo dapat ang masunod. Hindi naman sa rule ko dapat masunod kasi we tried din naman na mag-adjust gaya ng sabi ko, kahit exclusive breastfeeding sa akin si Mithi during that time, we tried to adjust for him. Then, na-realize ko na hindi kami ang dapat mag-adjust. Open ba ang puso ni Trina sa mga bagong manliligaw? Pinagdadasal ko yun, Mama Ogs. Sabi ko talaga na kung hindi para sa akin yung lalaki, wag ko nang mamit. Huwag na mapunta sa buhay ko kasi ayoko na heartbreak. Okay na yun. Kaya sabi ko kung may dadating na lalaki, sana yun na siya. Ayoko nang magpapalit-palit or kumilala ng panibagong tao. Mahal mo pa rin si Carlo? Gusto ko maging honest, Mama Ogs, na kasi hindi naman ako ganito kung wala talaga. Of course, meron pa kasi daddy siya ng anak ko. So ikaw umaasa ka? Kung titignan ko si Mithi, syempre sino bang nanay na ayaw bigyan ng buong pamilya yung anak niya, di ba, Mama Ogs? Pero kung iisipin ko yung naging relationship namin ni Carlo noon, parang hindi na rin mag-work kung sakali man. Ano masasabi mo doon, Trina, doon sa sinabi niya, nakakita siya, si Carlo, ng positivity doon sa outlook ng new girl niya? Doon, Mama Ogs, parang wala na ako sa posisyon para magsalita about that. Kasi it's their relationship. And siguro pwede lang ako makapagbigay ng opinion ko kapag magiging nanay na siya ni Mithi. Stepmom. Stepmom. Kasi sa batas, pag nagpakasal, di ba? Anong message mo kay Carlo? Kung gusto niya makipag-usap privately, open ako. Kausapin niya ako. When you say privately, wag na i-public. Nasa sa kanya. Kung gusto niyang dumiretso, kausapin ako. Pero sana bukas din ang isip niya. Kung makikipag-usap siya sa akin, sana intindihin din niya yung situations. Kasi syempre, ako yung nasa bahay. Ako yung kasama ni Mithi. Ako yung mas nakakaalam sa ikakabuti ng anak ko. I'm sure proud na proud sa'yo si Mithi. Anong message mo sa kanya? Wala. If ever na mapanood niya, sana maintindihan niya. Sana maintindihan niya tong interview na to. And sana ma-appreciate ni Mithi yung efforts ko para mabigyan siya ng magandang future.
Tsaka yung pag-protect ako sa kanya. At right now, nakakaramdam ka ba ng awa sa akin? Oo naman, Ma'am Pogs. Pero may nagsabi nga sa akin na dapat ikaw yung unang-unang hindi maawa sa anak mo para hindi niya maramdaman yan. Dapat siyang maawa sa sarili niya. So, yung mga bashers mo, ano message mo? Kasi iba hindi ka nila kilala. Kasi mas kilala nila si Carlo. Wala naman ako magagawa kung anong gusto nilang pagkakaintindi sa mga sinasabi ko at kung anong gusto nilang paniwalaan. Di ba, may mga own version tayo ng story. Depende na lang sa kausap mo kung anong version yung gusto niyang paniwalaan. Ano ang may papayo mo sa mga single moms? Actually, ang dami na nagme-message sa akin, Mama Ogs, na paano daw ako nakaalis, saan ako kumuha ng lakas para makaalis. Kasi may maraming iba-ibang storya. Mini-message nila ako na sila ganito yung situation nila, hindi sila makaalis, wala silang courage umalis. So yun yung laging tanong nila sa akin. Ako, nakapag-decide ako umalis kasi tinignan ko si Mitki. Tapos sabi ko, deserve ba ng anak ko yung gantong version ko na malungkot, hindi masayang nanay? Kasi it will also affect my daughter. Kasi makikita niya yun nila. Hindi masaya yung nanay ko. Laging malungkot, laging negative. Kaya sabi ko, kailangan ko nang ayusin yung sarili ko. Ayokong lumaki si Mitki na ganito yung nakikita niya sa nanay niya. Ayoko siya maging ganito. So yung message ko lang sa lahat ng single moms, especially mga nagme-message sa akin, kung nahihirapan kayo minsan magdesisyon kung ano ba ang tama, tingnan nyo na yung anak nyo, makakapag-desisyon kayo ng tama, and lakasan nyo lang yung loob nyo kasi sa inyo lang din kukuha ng lakas yung mga anak nyo kasi kayo yung laging magkasama.